Ay, magandang gabi mga friend. Dami talagang ganap Ito yung mag-inang mag-inang Loren Sinta yan Grabe pala to. Maraming problema si Ombudsman Pakinggan natin to For public officials. Ito ngayon ang mga reklamong ikinaharap ng mag-inang Senator Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste. Diba, may solar network itong si Leviste. Nasa 10.44 billion daw ang utang nun sa gobyerno dahil sa mga hindi nagawang kontrata. Sabi ng ombudsman, inabuso raw ng mag-ina ang kapangyarihan nila para paboran ang solar network ni Leviste. Dagdag pa ng ombudsman, allegedly, nagsabuatan si Legarda. So maraming iniimbestigahan yung ombudsman, di ba? Kaya maraming problema si ombudsman Baka mamaya naman sa dami ng investigasyon mo naman pag sinampan mo naman sa Sandigan Bayan no probable cause na naman yan. Po. Leviste at ang Duterte time na Energy Secretary na si Alfonso Cusi para makuha ni Leviste ang government rights ng solar energy. Sa dami raw ng kontratang nakuha ni Leviste, nagkaroon ng monopoly ng solar projects. Sa madaling salita, parang halos siya na lang ang kumontrol. Karamihan sa mga proyektong napunta sa solar network ni Leviste, hindi nagawa ng naaayon sa kontrata. Sabi ng ombudsman. Tapos, yung ibang kontrata ay inilipat sa mga kumpanyang sa papel lang daw nag-e-exist, allegedly. Ano to mga pre Sabi ng ombudsman, hindi basta-basta yung ombudsman, di ba? Sangay ng gobyerno rin yan. Tapos biglang sabihin ng Sandigang ng Kawata, Sandigang Bayan, walang probable cause, masakit kay Boying yan. At hindi pa daw nag-ooperate. Kung tatanungin yung ombudsman, indikasyon daw ito na wala talagang balak to pa rin yung nakasaad sa mga kontratang nakuha ni Leviste. But all of these lead to the Duterte administration. 2018, sa ilalim ni Duterte, inaprobahan ng House of Representatives ang franchise ng Solar para sa Bayan Corporation ni Leviste. Yun ang mabigat Sabi nga ni di ba? Bakit inaprubahan ng Kongreso? Di ba? Yun ang sinasabi ni Atienza nun, di ba? Na naglalabing yung nanay niya. Ba't inaprubahan? Nung panahon ni Duterte, Isa si Cusi, na nooy Energy Secretary ni Duterte sa mga sumuporta dito sa solar energy project ni Leviste. By May 2019, inaproba. Sino si Cusi? Bataan ni Digong, di ba? Diba, sabi ko na nga tama hinala ko mga boss Pag kumanta to si Loren Sinta, baka may ikakanta to, sasabihin niya yung katotohanan daw di ba? Tuloy. Ng Senado ang solar project ni Leviste. August 2. Inaprubahan din ng Senado ang solar project ni Leviste. Pagkagaling sa Kongreso, aprobado sa Kongreso, pinasa sa Senado, approve. Puro approve ng panahon ni Digong. Walang maingay na kagaya ngayong panahon ni Bongbong. Tuloy. 2019, pinirmahan ni Duterte ang Republic Act No. 11357 na nagbigay ng prangkisa dito sa solar para sa bayan. 7 years later, in January 2026, hindi kaya galing ni Digong Kung hindi pinirmahan ni Digong yan, hindi matutuloy yan. Di ba? Ganun lang yun pumasa na rin sa Kongreso, pumasa sa Senado. Sino ako? Kung hindi, bakit hindi ako pipirma riyan? Hindi kaya ganun ang sistema? Nilakad nila yung Kongreso, nilakad nila yung Senado. Pag pirma na si Digong, hindi na, di ba? Tapos, bumultahan ng Department of Energy ang Solar Philippines ng 24 billion pesos. Itong Solar Philippines, isa sa mga kumpanya ni Leviste at ipinagbumulta dahil sa mga hindi nagawang obligasyon. At heto na nga,
Ang latest dito sa Solar Saga ay ang mga nakabinbin na reklamo laban sa mag-ina. Makakita kaya ng sapat na ebidensya ang ombudsman para kasuhan si Leviste at Legarda? Abangan. Plunder, graft at violation ng Code of Conduct for Public Officials. Ito ngayon Yun, no? Plunder, graft, at violation of public conduct of violation of public official code of conduct. Puta na, mabigat to. Kulong to. Yan ang kaso. ang mga reklamong ikinaharap ng mag-inang Senator Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste. Di ba, may solar network itong si Leviste. Nasa 10 Ombudsman ho nag-iimbestiga niyan. Lalabas namang inutil na naman ang ombudsman niyan pag walang nangyari dyan. Di ba mga friend? Ito ako dito. Lady Bratinella, protected by Hawi Girls. Meron din pala siyang Hawi Girls, ano? San Pedro Cathedral, Davao, August 6. Nagsimba. Hanip ha. Nakita niyo yung mga nakaberde sa gilid. Yun o. Yung mga nakaberde sa gilid o. Yun ang nakaproteksyon kay Sayad para hindi siya malapitan ng tao. Nagmamadali. Hindi kaya napapasok. Kaya nagmamadali o. Tumatakbo pa no. Hindi kaya napapasok. Ang bilis din pumunta sa... At meron ako nakita rito eh. Kumunyo na nung dumating ito eh. Kaya ako sa yan. Galing nung mga pre, Alex Ila, oo. Hanga ako dun, oo. Kumbaga sa parang siya na lang ang Nagkakagulo itong mga magnanakaw na politiko na ayaw magsipagbitaw sa pwesto, kakagulo yung Pilipinas. Pero yung Alex Ila, puta, parang siya pa ang yung galing niya at yung pagka-simpleng-simple niya na puno ho yung venue sa Toronto. Oo, grabe, no? Sayang ng mga talento. Pero proud si Alex Ila na siya ay Pilipino. Maski na puro magnanakaw, itong mga karamihan ang namumuno, mga abnormal. Pakinggan natin si si Secretary Ronald Llamas, no? Kung paano ginago ni Digong at napabilib ni Digong ang mga tanga, no? So, Naniwala sila dahil ang ginawa kasi ni Digong sa Davao, ayon mismo doon sa kanyang Davao Death Squad head, si Las Cañas. Ang ginawa nila, pinatay nila yung mga kriminal, pinalitan nila ng sarili nilang kriminal. Pinatay nila yung mga drug lords, pinalitan nila ng sarili nilang drug lords. yun eh. 'Di ba? Yung sinasabi ni Mutabato, 'di ba? Na sila parang mga kapgu, mga ganon. Sa bundok sila. Bumaba sila, tapos nagkasama nila yung mga rebel returnees, mga pulis. Ang naging trabaho nila, pumapatay man kami ng criminal man, sabi niya. May bayad kami. Tapos napasok kami sa munisipyo, ghost employee kami, ganun. May sweldo na kami, meron pa kami per ulo sa mga napapatay namin. Yun ang nangyari nung mayor si Digong sa Davao. Tapos, nung naging presidente, tinuloy niya sa buong Pilipinas na ang nangyari. Katulad ni Michael Yang. So, kontrolado na nila. So, kontrolado nila. Pero, Davao. kumikita ka na sa drug trade, ang image mo pa, anti-drugs. So, nireplicate nila yan on a national level. No? Tokhang. Papatayin namin ang mga drug lords, pero papatampalan nila. Katulad nila sa amin. Maski yung mga friend, yung
mga lumulutang ng mga droga, binabagsak lang sa dagat, tapos kukunin ng Navy. Kukunin daw naman ng Navy. Tapos, yun, ibibigay daw naman sa PIDEA, nakumpiska, puro nakumpiska, pero hanggang salita lang, nakumpiska lang. Hindi alam ko. Mantakin mo, ilang beses na nakahuli ng droga, naka-plastic, lumulutang sa dagat. Doon na lang babagsak, bahala na yung kukuha. Alam naman nila kung saan makakarating. Kwentado naman nila di ba? Ilan tonelada ikain nakakuha, di ba? Yun. Babagsak lang magbabagsak nung droga, kung saan manggaling yun. Wala na, ilang araw lang balita yun, wala na. Ganun na nangyari dito sa Pinas Hawak lahat ng digong Hindi ba, PIDEA, pati lahat. Nagkagulo-gulo na nga, wala naman nangyari, di ba? Ano na nangyari sa mga investigasyon ni Trillanes doon sa... Talagang grabe ang nangyari sa Pilipinas noong panahon ni Digong. No? Problema, nasobrahan yung kanilang pagpatay. 35,000 ang pinatay nila. Puro addict, puro mga pusher. Hindi naman mga drug Hindi naman lords. ba yung mga drug lords? Siguro napatay nilang drug lords, baka 5. No? Kaya, Yung 5 drug lords na napatay nila, kaaway pa nila. Sila na nga ang drug lord Sabi nga ni Las Cañas, di ba? Ikaw ang drug lord. Di ba sabi ni Las Cañas? ang image, the Punisher. Right? Ang image, di ba? Parang nagkaroon ng fanaticism talaga Yes, no? Nagkaroon ng cult, nagkaroon ng kulto around him, no? Tapos yung kanyang pagmumura, yung kanyang mga jokes, kahit rape jokes, yung kanyang pagmumura sa Diyos. Parang sa tao, parang, authentic ito authentic ito, naiiba. So yung pagiging iba niya, nagkaroon ng attraction. Di ba sabi niya, pupunta ako sa artificial islands ng China, yung inoccupy ng China. Mag-jet ski ako, maglalagay ako ng bandera ng Pilipinas. Yung pala siya yung naging pinaka-pro-China na Siya yung presidente. pinaka-pro-China na presidente. At least, buti na lang si Congressman Dada pumunta sa Sandy Cay. Sumakay ng jet ski. Siya yung naglagay ng bandera. Babae na taga Mindanao. Nakuha niya po talaga yung attention ng tao from being different talaga, no? Yes, pero nagbabago na rin Halimbawa, at his height, 93% yung kanyang support. Ngayon, yung support ng kanyang pamilya, nasa 30% plus na. Laki na naman. Malaki pa rin po. Mataas pa rin, pero ang titignan mo kasi hindi absolute numbers Ang titignan mo saan ang galing. No? Yun ang titignan mo. Big downward trend talaga. Yes. Halimbawa, kami ni Shelo Magno, tsaka ni Christian Esguerra, nag-lecture tour kami sa Japan, Tokyo, Yokohama, etc. Yung kaharap namin, hundreds of people, na mga dating Duterte. No? Tapos umiiyak pa sa harapan namin nabudol kami. Nabudol po. No? Sa Europe, sa France, sa Italy, sa Rome. Dami talaga nabudol ni Duterte, no? Pero ako, hindi talaga ako mga friend. God knows. Makita ko pa lang yung mukha niya ito. Nung unang nakita ko yung mukha niya ito, alam ko na agad si Raulo to. Oo. Nung nangangampanya, yung presidential debate, kung magsasagot doon sa mga ka-debate niya, wala ka ako, buwang to. Pinapalakpakan naman, mga panahon na yun. Oo. Ng mga tanga. Dalawang pastor umiiyak sa harapan ko. Dahil siyempre, religious sila, maka-Diyos sila Sinuportahan nila, mamamatay tao, mass murderer. Ngayon, doon nila nararamdaman dahil very intense yung kanilang suporta. Very intense din yung kanilang pag-atras doon sa kanilang paniniwala. Ibig sabihin, 93%. 93% dati. Kasama ang kabataan doon. Kaya nag-approve sa pagpatay. Sa 93%. Diba? Pero ngayon, at least bumaba na. Bumaba na naging 30% na. Gising na din tao Yes, oo. Pero nung nangyari yan, believe sila, mag-jet ski. Pupunta nga sa nila, di ba? Kung isipin ko, yung magiging presidente natin sabihin, jet ski ako. Parang akala ko, bossing to Pero magugulat ka na lang sa nangyari talaga. Oo. Pro-China pala. Pro-China Sabi niya, yung China, tapos simple pro-China bigla. Tsaka imagine mo, tawagin stupid ang Diyos. Bakit daw nagpapako sa krus? Tayo lang ang Catholic nation sa Asia. Tapos pinayagan natin, minura yung Pope dahil sa traffic. Tapos ipapapatay si Cardinal Ambo, Cardinal David, na muntik na maging Pope. Pero anong klaseng tao tayo? Proud ba kayo? The first Asian to be charged with crimes against humanity, Pinoy. Pinoy nga po. Si Digong, first time. Presidente. Ito pa,
topic din natin ito. Si Kibuloy, isusuko ba sa US? Eksperto. Ano to? Ilang, mayroon 34,767 views. Kanina lang ito maaga. Pakinggan natin. Simulan na po natin ang ating talakayan doon po sa binanggit namin ni partner kanina na update sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy na meron ng ipinadalang extradition request ang Amerika. Kasama po natin sa ating programa, na-miss natin ito, partner, ang ating suki before, si Undersecretary Raul Vasquez mula po sa Department of Justice. Yusek, welcome back. Maulang umaga po. Good morning. Good morning, sir! Good morning, Yusek. Nakakausap na kasi Yes, na ipapaliwanag yan ng maayos kung paano nga ba tumatakbo yung proseso na yan dahil may kinalaman yan syempre sa foreign relations din natin sa ugnayan natin sa ibang bansa. Ulit tawagin na natin si Undersecretary Raul Vasquez mula po sa Department of Justice. Yusek, good morning, welcome back. Good morning, sir! Good morning, Christian. Good morning, Victoria. Good morning sa ating mga tagapanood. Thank you for inviting me. We miss Nice you, to see you, Yusek. sir. We miss Yeah. you. At na-miss namin ng yung mga legal explanations Oo nga. na naiintindihan naman po namin. Malinaw na malinaw po. Pag-usapan natin yung itong update po sa kaso ni Pastor Kibuloy. Sinabi na po ng DOJ na natanggap na po ninyo itong extradition request formally from the US government. So after this, Yusek, dahil natanggap na po ng gobyerno ng Pilipinas, what's next po? Ano ang magiging proseso dito? Ang next na process dyan, Christian at Victoria, ay aaralin ng matindi ng Department of Justice natin through the Office of... Aaralin ng matindi. Hinihingi na nga ng Amerika Pagdating dito, ayoko naman yan. Hindi ko na. Aaralin ng matindi, dadaan sa korte, at kung ano-ano pa dahil ito raw si Kibuloy Pilipino. Ayon dyan sa ano na yan, hindi naman daw basta-basta isusuko na kung anong ganito. At yun nga, may kaso pa rin daw dito yan si Kibuloy, kung ano mauuna, ganyan-ganyan. Sakit ng ulo. In that exercise of the second option of temporary surrender to the US for the trial of the cases there. Saka kung sino ultimately yung country na hahawak sa kanya once meron ng guilty verdict. Paano kung parehong guilty sa Pilipinas at sa US? So, kaninong custody siya mapupunta? Well, magandang tanong ulit yan. Talagang nag-research ka. Pag-aagawan Kaya nga Oo nga, pero ang... Mantakin mo yun. Pinag-aagawan, isang siraulo. Isang manyak, pinag-aagawan. Paano nga, sabi ni Victoria, paano kung guilty doon sa guilty rin dito? Saan maganda yung tanong mo. Pinag-aagawan. Pinag-aagawan si Kibuloy. Ang kaso, kamanyakan. May rape, may qualified human trafficking, at kung ano-ano, karaming kaso doon sa Amerika. Tuloy natin. Natawa ko dito yung mga boss Importante kasi dyan is nasa atin ngayon yung kustodiya at isang kababayan natin yan Filipino citizen yan So, hindi basta-basta. Utay na mabigat Filipino citizen yan, hindi basta-basta. Kapusa. Taming ginago niyan. Baliw yan Anong ibig mo sabihin? May saysay pala si Kibuloy dito sa Pilipinas? Isang baliw yan. Siya raw ang appointed son. Kaya niyang pahintuin yung lindol. Baka hawak ni Kibuloy yung kaluluwa nito. Kaya kapusa. Ewan ko. Tuloy. Na pag nakuha ang US, for example, hindi na nila ibabalik. hindi pwedeng hindi ibalik. Yes, kasi under the treaty terms kasi, kailangan na yung second option, i-hear nila, matapos yun, then ibalik sa atin para sagutin naman niya yung mga paratang sa kanya dito. But at the end of the day, it's really a question of which of the two options available under the RPUS Treaty
would have to be implemented by the Philippine government through the DFA and itong ating executive department. Kasi at the end of the day, yan ay kung natapos na kasi yung extradition petition sa korte muna. Opo. Kasi sa ngayon, wala ka pang obligasyon na i-extradite siya dahil titignan muna, aralin muna ng masusi ng ating husgado kung dapat ba na ma-extradite siya. Once na meron ng decision na ma-extradite siya, then that provision in the RPUS treaty ay Tama na. Magbabasa na ho ako ng komento dyan, ha? Diyan sa ano na yan. Kasi dito extra, para bagang napaka-importanting tao ni Kibuloy. Sa usapan na yan. Isang missing klong-klong. Gaya, yan ang pinag-uusapan dyan eh. Parang si Kibuloy, napaka-importanting tao sa bansang Pilipinas. Ay nako, Lord. At dyan, parang yung pagkakakaso kay Kibuloy, siya pang nagiging sagabal sa pag-i-extradite kay Kibuloy sa Amerika. Kasi nga daw, may kaso dito na kailangang, yun nga, nakakagulo pa yung kaso dito. Sabi nga nitong, Yusik Beto, kung i-atras na raw yung kaso dito, wala na sagabal. O di, kung ako yung nagkaso ito, di atras mo na at nang mapadala sa Amerika yan. Di ba? Ito pag dito yan, hanggang ngayon, wala pang desisyon sa kaso niyan. Kung guilty yan si Kibuloy. Katagal-tagal na niya na, wala pa. Ilang hearing na ba? Nag-petition for, ano pa nga yan eh. Buti nga, hindi yata nag-grant. Baka hospital arrest. Anak na pa. Ano yan? Walang kakwenta-kwentang tao yan pinag-uusapan ng Amerika at ng Pilipinas, yung extradition nga. Mabuti kung napakahalagang tao niyan dito sa Pilipinas, no? Nakakulong na nga dahil nga ang kaso rape. Tsaka, normal yan, di ba? Takay mo, sabihin mo, ikaw nagpapahinto ng lindol, kung ano pinagsasabi mo, hawak mo kaluluwa, hindi makakarating sa langit, kung hindi dadaan sa'yo, putang ina. Baliw yan. Tapos ganyan. Pusa. Kata. Eto, ang mga ibang komento. Do you really think that Kibuloy can be sent back in the Philippines in your dreams? Just look at this high-profile international prisoner. The latest of that is Maduro of Venezuela. Isa. Ilang taon na hindi pa naaaral ang DOJ? Ilang taon na hindi pa naaaral ang DOJ? Kahina-hinala na yan. Gusto pa ng korte na ubusin ang pera ni Kibuloy bago nila ipapasa sa Amerika. Mga abogado, hindi bulag ang taong bayan, kaya huwag niyong isipin na hindi alam ng mga Pilipino ang nangyayari sa bansa. Maliwanag na malakas pa rin ang impluwensya ni Kibuloy, kaya protektado siya ng mga mukhang pera. Kaya nga nakulong na siya dahil napatunayan na siya ay talagang nagkasala sa batas. Protektahan ninyo ang mga kampo ni Satanas dahil lamang sa kayamanan niya. Baka nga wala ng kayamanan to eh. Dahil naibigay na lahat kay Digong eh. Diba? Ito isa. Extradite na yan at doon na panagutin maliban yung kaso rito sa Pilipinas. Ito. Mamaya, puro ano na ito, komento. Ito, wala akong nag-comment na huwag ibigay si Kibuloy. Ito may isa. Dapat isuko na sa US na si Kibuloy. Dapat lang naman. Ito. Wag muna isuko. Dito siya muna sa detention cell sa atin. Sa sarap buhay niya pag dinala siya. Sasarap ang buhay niya pag dinala siya sa US. Ganun. Ito isa Kibuloy yan ang hatol ng tadhana. Pareho na kayo ni Digong nyo. Diyan na kayo mabubulok. Ha. May isa. Bakit pa nyo tinatawag siya na pastor? He was stripped of that title by God. Tignan nyo na lang, kriminal na tao ito. And no longer deserve to be called pastor. Yun nga, diba? God will not be mocked. May isa.
isuko na yan sa US, baka kasi pag si Lustay ang maging presidente, makakakuha pa ng pardon yan. Mismo! May isa, Kibuloy para sa US forthwith for his own good. Ito may isa, dalhin na yan sa US at baka makawala pa. May isa, sa US magandang kulungan doon, dapat isuksok sa city jail yan para masubukan niya mala-impyernong kulungan. Hanggang ngayon yata, wala kang desisyon eh. Private, sarili pa yata yung kwarto, wala pa yata kasama eh. Wala nang balita kung anong pero balitado, yun nga, meron siyang private nurse. Ito may isa, Kibuloy, it's time for you to pay for your sin. Ito may isa, wala talaga kayong awa. Si Tatay Digongyo, ipinadala din. Ewan ko to, hindi mabasa. Tanga yata to. Ito, maawa naman kayo sa anak ng Diyos. Ipadala na yan, wag nang magpatumpik-tumpik, Mr. President. Kaya may isa, San wag munang isuko at tapusin, Sana wag munang isuko at tapusin muna yung mga kaso dito bago isuko para maranasan niya ang hirap na mapreso sa Pinas, dahil kung isusuko yan, ang sarap ng preso sa US, masarap ang food, malinis ang facilities at aircon pa. Mas masarap ang buhay niyan dito, kala mo. May private nurse pang araw di ba? Ito may isa, paano kung mabayaran at takutin ang complainant na pangkaraniwang pangyayari sa napakahirap na bansa? Ito naman, hawak ni Sara ulo ang kayamanan ni Kibbs dahil share sila sa income niyan. Di ba? Ito may isa, mas naunang nagkakaso si Kibuloy sa US at dual US citizen pa siya. At naareglo pa mga judges sa Pinas. Di ba? Dalhin na yan, palamunin pa dito. Palamunin pa dito sa Pinas. Harimaw. Ito isa. Castration and imprison for child rapists in the US. Imprison and removing tentacles like a dog. That is the law in US government. Ipadala na yan. Ito isa. Mas maigi na sa US sana, dahil doon di mababayaran ang korte at di mabibigyan ng pardon. Yun nga. Di ba? Parang iniintay pa 2028 para mapardon. Dinadalaw pa ni Sayad dyan. Di ba? Isuko na yung manyakis na yan. Patay tayo dyan. Kay Duterte noon administration, walang karapatan, sir. Huwag nang patagalin agad-agad, itapon na sa US yan. Yan ang mga comment, Sana 200 years ang hatol kay Kibuloy sa US, kahit 150 years lang. Dito pagkatapos doon. Ay, nako. Shout out, Mary Lebron. Good evening, Xerox. No skipping at sabi niya. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karox, and to all warriors. Talagang professional ka, Sara Sayan. Sa katarantaduhan, biro mong lumabas sa sari-saring mga peking pangalan kagaya ni Mary Grace Piatos at marami pang iba. Ito, pakinggan mo, Sayad, mabuti na lang at merong Alex Ila sa WTA champion na nakilala ng bansang Pilipinas. Hindi kagaya mo, hayop ka. Sa kakabala ng muka, pinalamon mong pamilya mo. Anong galing sa nakaw po tama ka sana ng kidlat. Rolando Edralin, shout out Si Sara Duterte ay isang professional criminal, malayo sa katotohanan na pumasa sa bar o baka binayaran lang ang law degree niyan para makakuha ng bar exam na binayaran din niya tulad ng tatay niyang kriminal at magnanakaw sa Kaban ng Bayan. Mga professional, hustler, criminal na pamilya sila talaga. Kaya dapat lang na makakulong sila at mabawi lahat ng ninakaw nila sa Kaban ng Bayan. Ang problema nga, Rolando, paano? si Bongo lang, hindi pa madampot-dampot
Kibuloy naman, si Bato naman, pinatakas pa yata. 3J Show po Tawa, tumpa ka dyan. Nakapasa yan sa bar, tinakot ang bar. Pag di pinasa, gusto pa ata 80% ang grade. Nagdemand pa yan siguro ng grade. Abogado daw pero hindi alam ang paksili ka. Kala niya paksulay ka. David Ali Mendoza, good evening po, Karox. Ano po bang meaning ng salita professional para kay Sayad? Tama naman si Attorney Claire. Sa attendance nga lang, sa pagpasok sa trabaho, lagi na lang absent si Sayad. To which, ayon naman kay Yussi Claire, ay di pa siya lumibad sa trabaho ni minsan kasi hodang may patay pa sila. Yun nga. Para kasi sa mga Duterte, sa paningin na lahat ng ginagawa nila ay tama. Kaya Pilipinas, handa na ba kayo sa mangyayari sa bansa natin kapag naging presidente yan? Walang pwedeng kumustyon sa mga desisyon yan, kundi may paglalagyan kayo. Totoo yan. Puta. Demonyo yan Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Nabidali Mendoza, Karox. Dapat maisurrender na si Pacquiao sa FBI para wala nang magawa yung mga Duterte kung sakasakaling makapwesto sila sa gobyerno. Naku, sana wag naman, David. Sabi ko kasi, pag nakabalik yan sa pwesto, inutil itong gobyernong ito. Paulit-ulit. Kalatni Baya, shout out. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless my friend Kalatni. And your family too. Lisa De La Cruz, shout out Wow, nakakaya naman kay Sara. Mawalang galang sa'yo. Nag-iisip ka pa ba? Ikaw nga second highest of the land. Kung ano-anong binubukan ng bunganga mo, professional ba tawag mo dun? Professional naman siya. Dahil parati, maski wala siyang ginagawa, siya ay napepay. May payment siya, di ba? David Ali Mendoza, Karox, dapat ang gawin ng gobyerno ni BBM ay ibigay na lang si Pacquiao sa mga FBI agent. Totoo naman, ng tahimik at walang munang press conference para maging smooth lahat. Dahil kapag nalaman ng mga member ng KOJC yan, ay siguradong magkakagulo mga yan. Wala namang, kukunti member na ito. Wala. Ipaalam na lang nila kapag nakapaalis na ang eroplanong magdadala kay Kim sa US at hindi pwedeng hindi ibigay ng Pilipinas si Kim sa Amerika dahil meron tayong extradition treaty sa kanila na kapag tayo naman ang humiling noon ay baka di rin tayo pagbigyan ng Amerika. Totoo, tsaka yun nga, ano ba namang klaseng tao itong ilalaban pa nila na Pilipino raw, sabi nung kausap? Puta. Klaseng tao ba yan? David Ali Mendoza, ang tapang magsalita ni Digong, nagawin niyang balbakwan buntot ni Taning. Baka siya ang gawing balbakwan ni Taning. Totoo nga, ulol yan David Allen Mendoza ulit. Karox, napanood ko yung vlog ni Vlogcaster Arman Din na gumagastos pala ang gobyerno ng 500k kada gamit ni Sayad ng presidential chopper. Napailing na lang ako sa walang pagkundangang paggastos niya sa pera ng bayan. Magawa lang ang kapritsyo niya. Tapos, ang laging mukhang bibig ni Sayad para sa kapanan ng bayan. Ang problema nga kasi sa ating mga Pilipino ay may sakit na kalimot. Kapag panahon na ng eleksyon, ang dapat kasi ay laging ipinaalala ang lahat ng mamayan na ang lahat ng anomalya sa bawat kandidato para makapili tayo ng tamang iboboto natin. Pakahirap kasi niyan, David. Lalo na pag nandiyan na yung pera, 1,000 o kaya 500, boboto na yung mga hayop na yan. Yun nga problema natin Soledad Loren, shout out. Ayaw niya ng professional, kaya ang ginagawa niya namimersonal at namimerwisyonal. Itim ang budhi. Pusit talaga. Totoo yan, Soledad. Ted, shout out, Ted. Si Sara para sa akin, ang pinaka-professional, kaya lang, sa paggawa ng krimen. Totoo yan, Ted. Walang tatalo dyan. Siya nga ang reyna ng tukhang, sabi ni Las Cañas, di ba? Tangin. Ted ulit, pinagmalaki pa ni Sayad ang pagdalaw niya sa tulad niyang kriminal sa kulungan. Yun nga, dapat ba siyang
purihin ni Yusek Claire Castro dahil doon wala daw masama ang ginawa niya. Siyempre wala. Ipinakikita mo lang na supporter ka ng mga kriminal. Huwag kang mag-alala. Marami ka pang dadalawin na hanay mo. Kinakasuhan pa ni Boying. O, diba? Sana nga si Boying. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out ha. Jan Dimango, shout out. May pinapadala sa akin si Jan. Tinitignan ko eh. Salamat ha, maganda. May mga aral. Sherry J. Zero. Si Inday Takaw, professional, ang katakawan sa kapangyarihan. Confidential fund, pangbubudol sa mga Pilipino. Grabe, nakakahiya kang BP ng Pilipinas. Sa totoo lang, may sayad talaga, sabi nga ni Sentry at Ramon Tulfo. Totoo, baliw nga eh. Pakin mo, di naman siya niniwala sa Diyos ngayon, sisimba ang gago. Ulul. Odelia Alpilor, hello po Sir Rox. Tama ka sa sinabi mo, lahat ng kagagahan na kay Inday sayad, lahat sinakop niya. Kasamaan ni Alasya sa inliliit ng daliri na Tony Claire sa pagiging professional. Ako layo. Layo, Rodelia. Langit at impyerno. Ganun kalayo. Kung kukumpara mo siya kay Atty. Claire Castro. Langit at impyerno. Si Inday Lustay, lahat ng masamang salita lumalabas sa bunganga niya. Ingat po and God bless us all po. God bless, Rodelia. Elf Carp. 3JCO po. Hello, Sir Rox. Huwag ka naman ganyan kay Aling Sara. Professional din naman yan. Ito ang proof. Ay, ikaw naman, may proof ka pa. Ako nga, ano proof mo? Number 1, professional na sinungaling. Nasabi ko naman yan. Professional na watcher. Nasabi ko rin yan. Professional na mga agaw ng pwesto. Gustong agawin ang Malacanang. Hindi ko nasabi yan. Professional scammer. Big time scammer. Nasabi ko rin yan. Professional na boxer, nanununtok. Hindi. Sabi ko, hindi siya professional na boxer. Siya ay amateur boxer lang. Kasi kung professional yan, tulog yung sheriff, ha? Daming suntok, diba? Number 6, professional sa pagmumura at super lutong, kasing lutong ng chicharon. Number 7, professional na inggitera. Inggit na inggit kay Auntie Claire. At marami pang iba, baka maubos ang espasyo mo, Sir Rox. Si Auntie Claire naman, padadaig ba sa professional? Di naman. Professional na maganda, professional na abogada, di Campanilla at Mantikilya, ha? Professional si Yusek, professional na matalino pa, parehong namang professional. Nega nga lang yung nanununtok ng sheriff, di ba? Walang comparison, layo. Maski sa ganda, puta. May toka ata pa yan si Sayad na yun, tsura lang eh. Chipista Bunao, good morning po kuya sa mga ka-warriors. Kuya, wala na po ako masabi. Basahi pa, lahat nasabi mo na po. Chipista ulit to. Ay kuya, dapat ganyan si Cayetano, tahimik lang para di makasuhan. Ang hirap kay Cayetano, parang inahing manok na di mapaitlog. Ngayon, ayaw kang tigilan ni Lacson. Yun nga, hindi na siya titigilan niya. Tapos na siya. Reynaldo Gonzales. Nasabi mo na lahat, Sir Rox, kung bakit naging professional si Sara. Kaya lang, mukhang may kulang ka. Ano yun? Ito ang pinakamabigat. Professional na may sayad. Mahirap gawin. Yun ang gusto malaman siya matino. Pero sa pagnanakaw ng mga tao ay siya may saltik. Sa pananaw ng mga tao, siya may saltik. Talagang malaki saltik niyang hype na yan. Ako, hindi ko na yan. Dapat yan, kinukulong para si Cayetano rin eh. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend ha. Sabi ni Friend Shervin, wow. Nagsalita at nangaral ang babaeng kapita-pitagan at kagalang-galang. Hoy, impact ng halimaw. Tanginumin mo talaga, ha? At sino ka, Baber? Sige nga. Galit na. Makabasag ka ng trip. Kala mo naman kung sino kung napakatino mo. At bakit? Dahil BP ka, dapat lahat luluhod at yuyuko sa'yo na abnormal ka, ha? May itaulo tiyadeli.
Ha? Naku, oy, Sayad, Topak. Kung sa pagiging matino rin lang. At kung ikaw rin lang, wag na toy, oy. Bakit anong meron ka at ganyan ka sobrang ka-insecure sa isang attorney Claire Aber? Nalayo kasi siya, pwede. Alam mo na, Madam Topak, bakit di ka humarap muna sa salamin? Pagmasdan mo mabuti itsura mo. O di ba, ang layo-layo. Ikaw, ang pagmumukha mo, akala mo palaging nilamukot na dyaryo. Samantalang si Atty. Claire Jesus Maria Josep, kakilakilabot, ubod ng layo ng itsura mo sa isang taong may dignidad at nirerespeto ng mas mararaming Pilipino. Hindi katulad mo. Para kang tae, laging hinahabol ng bangaw. Kasi isa kang kadiri-diri. Oy, Lucrecia, isang babaeng abnormal. Manong ikaw umayos at baka di kita matansya. Tusukin kinang karayom yung sobra mong nandidilat at nanlilisik mong mga mata. Pumili ka kasi ng kakalabanin mo, okay? Kung akala mo dahil ikaw Vice President, dapat lahat ng tao yuyuko sa'yo at sasambahin ka, ibahin mo si Atty. Claire, okay? Hindi siya ang tipo ng tao na magpapatalo sa'yo na balulunok mo ng buhay. Kaya umayos ka at ang inumin mo. Isa kang sakit. Ha? Isa kang sakit sa bayan. Isa kang buwisit, leche, kinam. Ha? Marili Pabian, nak, shout out. Happy weekend po tayo sa mga ka-warriors. Maliwanag pa po sa sikat ng araw at kabilugan ng buwan na si Atty. Claire na napakalayo ng standard ng pagiging professional compare to Sara na siya pa ang matapang na magsalita against Atty. Claire. Nakakalungkot lang. Siya ang Vice President ng Pilipinas. Nothing to prove to be proud as a Filipino. Totoo yan, ako. Basura, mga puta. His Excellency, 2 taon na lang para linisin mo yung mga hayop na yan. Dapat yan, makulong. 3J Show po. Hello, Sir Rox. Sa palagay ko, kaya nag-fly si Loren mong sinta at ang kanyang anakis, para makaiwas muna sa investigasyon na maaaring madiin sila nang wala sa oras. Pag hindi sila bumalik, sabi nga ni John Vic, bago silang bumalik ng nakapusas. Nag-fly to the moon ang mga kawatan para makapag-isip kung paano makaka-eskapo sa napakalaking iskandalo nilang mag-inyakis. Lalo pang dinadagdagan kasi ng anak na si Luin si Rap Recto. Naku, napakalaking problema din nitong ginawa ni Leandro. Di naman basta-basta si Recto na ginawa ni Leandro. Paano nang lang napahamak si Recto? Pati pala si Boying Rimulya, tinatarget din ni Leandro na painan ng mga babae. Kaya nagdali-dali ang desisyon ni Loren mong sinta, Sir Rox, na tumakas muna. Bahala na si Batman. Eddie Luna, my friend, shout out. Show ulit to. Sir Rox, ito namang 18 Maleta Boys, parang mga palaboy na ngayon. Wala na silang bossing na mag-guide sa kanila. Kaya ayan, nagkanya-kanya na ng hulagpos, parang mga nakawala sa kural. Ayan, sandamakbak ang kaso sa kanilang hinakarap. Kaya napilitan ng kumanta ng nasa tono. Tama ba, Sir Rox? Nasa tono ang kanta nila. Nag-aaway-aaway nga Nagagalit yung mga hindi kumanta Tinuturo na, gagalit sila sa mga nagsikang tao, di magsuntukan sila, mga Marines, di ba? Christy Rusol, shout out. Trabaho ni Jose Claire Castro ang itama ang mga fake news. Yang si Sara, wala naman talagang talino o galing. Wala kay Sara katangian ng pagiging presidente, kaya huwag siyang mambisyosa. Totoo yan, Christy Rusol. Welcome to the club. Friend, Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, mission accomplished mga friend. Eman Escalona, nak. Ang dami natin naging topic, no? Kibuloy, Donald Llamas, God bless mga friend.
Midnight.